Okay. Gawa natin ng reaction video itong patungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez ay ini-encourage po nitong si Senator Ping Lacson na magpunta po sa Blue Ribbon hearing. Okay? So dito natin malalaman kung itong si Ping Lacson ay kaya ba niya na mapapunta itong si Martin Romualdez sa Blue Ribbon hearing. Okay? Kasi usap-usapan na itong si Ping Lacson ay sa sobrang daming kadramahan itong Lacson na ito ay babalik siya bilang Blue Ribbon Committee Chair. Di ba? Ang dami pa kasing drama. So tingnan natin kung kaya ba niyang mapapunta itong si Martin Romualdez doon. Okay? Tingnan natin itong balita na ito ha. Kayo nang humusga. Play. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson urges former House Speaker Martin Romualdez to voluntarily attend the Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung problema ko kasi sabi niya voluntarily na magpunta si Martin Romualdez. Bakit hindi nyo na lang bigyan ng invitation yan? Di ba? Bakit voluntary lang? Tingnan natin. Kung ako, suggestion ko dyan, kaya mo ba, Ping Lacson, kaya mo bang maggawa ka ng letter of invitation dyan na pumunta siya doon? Kasi kung voluntary lang yan, hindi yan pupunta. Hindi yan pupunta. Hearing on November 14. Lacson tells BNC's Agenda Weekend this will give Romualdez the chance to directly address allegations on supposed cash delivery. Bakit si Martin Romualdez lang? Dapat si Zaldico rin. Silang dalawa. Di ba? To his house made by surprise witness Orly Gutesa. Ako, sa totoo lang, nafe-feel pa rin, natin, no? Na itong si Ping Lacson, medyo takot pa rin dito kay Bongbong Marcos. Siyempre, itong si Ping Lacson at si Tito Soto, magkaalyado sila nung panahon ng kampanya sa 2025 campaign, di ba? Nanalo silang dalawa. So, siyempre, iisipin pa rin nila na may, anong tawag doon? May utang na loob sila kay Bongbong Marcos. Siyempre, pinsan ito ng presidente. Di ba? Kung sasaktan nila ito ng pananalita o sasaktan nila itong di ba, hindi mo talaga mapapansin na meron silang mga masasakit na sinasabi nito ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Kasi may utang na loob kay Bongbong Marcos di ba? Ang naki-join sila itong si Tito Soto at si Ping Lacson, naki-join sila sa partido. Nung panahon ng kampanya, syempre, ang gumagasto sa panahon ng kampanya, yung resources ni Bongbong Marcos. Kaya, nag-iingat sila dito kay Martin Romualdez. Bakit ko ba nasabing nag-iingat? Tingnan mo sinasabi niya. Sana naman itong si Romualdez ay mag-voluntarily na pumunta sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Bakit hindi mo sabihin na parang may authority, Martin Romualdez, kung wala kang kasalanan, you give yourself, pumunta ka doon sa hearing, ganon. Bakit voluntarily? Di ba? Sa bagay, okay rin naman yan, voluntarily. Ikaw rin, Martin Romualdez, for sure, makakarating sa inyo ang balita na ito. Diba? Kung totoo kang nagserbisyo sa taong bayan, kusang loob ka na pumunta doon sa Blue Ribbon Committee. At magpaimbestiga ka na
ng sarili mo kung sa totoong hindi ka guilty. Diba? Hihintayin ko itong panahon na ito na i-question and answer ka ni Marcoleta. Diba? Tingnan natin. Kasi kung ang mag-question sa iyo ay si Tito Soto at si Ping Lacson, wala na pag-asa. Wala na pag-asa. Paikot-ikot rin yan. Gusto ko si Marcoleta talaga ang magtanong sa iyo para ubos lahat. In relation to the flood control scandal, the former speaker refuted the allegations, claiming that house was still under construction during the period mentioned. Dahil may pahayag naman sila, yung kanyang kampo, na may problema yung sinasabing nag-deliver sa kanyang bahay, na sinasabing under construction, mas mainam na if I can appeal or request. Dapat si Guteza kasi ang nagsabi niyan na nag-deliver sila ng basura, which means pera. Ang sabi naman ni Martin Romualdez, imposible yan kasi under construction yung bahay. Mas mabuti kung nakikinig ka ngayon, Guteza, pumunta ka sa hearing, importante yan. Di ba? Para magkaalaman na. Kasi kung hindi pa rin sisipot itong si Martin Romualdez, alam na. Alam na natin. Di ba? Gusto ko nga si Marcoleta siya ang magtanong dito kay Martin Romualdez. Tingnan natin, no? Tingnan talaga natin. Speaker Romualdez, magkusang loob na lang siyang pumunta doon. Bibigyan siya ng pagkakataon. Martin Romualdez, sabi ni Ping Lacson, magkusang loob ka na pumunta sa November itong hearing ng Blue Ribbon Committee. Sige sir, ipresenta mo yung sarili mo. Ipagtanggol mo yung sarili mo na wala kang kasalanan. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Kasi kung magprepresenta ka at makinig ang taong bayan sa mga sinasabi mo, diyan talaga ma-observe ng taong bayan kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. Basing on your explanation. Diba? Sige. You have still a lot of time to prepare. Iprepara mo yung sarili mo kung ano ang sasabihin mo sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi ka sisipot, mas lalong magagalit ang taong bayan. Totoo yan. Ako, sa totoo lang, itong si Martin Romualdez, may chance pa itong pupunta sa Blue Ribbon Committee. Nafi-feel ko na may chance. Pero yung si Zaldico parang wala ng chance. Mukhang takot Mukhang obvious yung taong na yun Diba? Para ipagtanggol yung kanyang sarili doon sa salaysay na binitiwan ni Technical Sergeant Guteza. Diba? Ikaw, Romualdez, hahayaan mo na lang ba na nakalabas na ng statement si Guteza laban sa iyo? Naghahatid sila ng pera sa bahay nyo. Kasi may share ka sa mga proyekto na ito. Meaning to say, kurakot ka rin, Martin Romualdez. Ipagtanggol mo ang sarili mo para malaman ng taong bayan na si Guteza ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. This is your time to shine. Di ba? On calls to cancel the passport of former Representative Zaldico, who's also being linked to the corruption controversy. Lagi naman tayo, yung passport, kansila. Hanggang ngayon, hindi nyo pa yan ginawa. Ang bagal-bagal. Lacson says the Ombudsman or the Department of Justice or the DPWH may already petition the court to do this. Wala na tayong pag-asa rito kay Zaldico. Hoy! Zaldico, nasaan ka na? Ay, nako. Oy, mag-comment, mag-react po kayo. Anong masasabi nyo dito? Dadalo ba si Martin Romualdez? Dadalo ba itong si Zaldico?
Maitanggol ba nila ang kanilang mga sarili? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan sa comment section, ha? Usap-usap tayo sa comment section sa mga argumento ninyo. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makaalam. And sa mga first time lang dito sa channel ko, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.